Si Tacloban Mayor Alfred Romualdez ang itinuturo ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson na dapat sisihin sa mabagal na rehabilitasyon ng Tacloban City. Dismayado si Lacson sa umano'y negatibong reaksyon ni Romualdez sa tulong mula sa gobyerno para sa rehabilitasyon ng lungsod matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda. Ayon kay Lacson, humingi si Romualdez ng Internal Revenue Allotment na pang-3 buwan pero pang-6 na buwan pangaraw ang inirelease na budget. Pero ang 6 na bilyong pisong IRA, tinanggihan daw ni Romualdez. Ayon kay Lacson, hindi na ma-maximize ang bumubuhos na tulong para sa Tacloban kumpara sa ibang lugar na mas kakaunti ang nakukuhang tulong. Yung iba nga 5 million, 3 million, and Tacloban got the biggest amount. So when I heard that when he was being interviewed by media, saying that Tacloban has not received a single centavo, I cannot help but, why is that? So why is he saying that? Magapon pong sinusubukan ng GMA News na kunin ang payag ni Mayor Romualdez kaugnay nito, pero nasa meeting pa rin daw pong alkalde ayon sa kanyang tanggapan. Pero nauna na niyang sinabi na wala pa raw silang nakukuhang pondo para sa pabahay ng mga nasalanta. Sa 14,000 bahay na kailangang itayo sa Tacloban, mahigit 200 pa lang daw ang naitatayo nila. Kaya dandan pang pamilya ang nakatira sa tent. Huli raw nakatanggap ng tulong sina Romualdez mula sa gobyerno, 5 buwan na ang nakakaraan. At dahil naman sa maling pagtuturo ng modelo si Laila sa litrato ni Makati Deputy Chief of Police for Administration Superintendent Jaime Santos na siya umanong gumahasa sa kanya, sinampahan siya ng reklamong slander ng naturang opisyal. Para sa karagdag detalye, may live report sa Emil Sumangil. Emil. Magandang hapon, Jiggy. Sinampahan sa Manila Prosecutor's Office ni Makati Deputy Chief of Police for Administration Superintendent Jaime Santos ng kasong paglabag sa Article 358 ng Revised Penal Code. Ito yung slander. At paglabag sa Article 362 ng Revised Penal Code pa rin. Ito naman yung libelous remarks. Ang modelong si Laila. Ito, Jiggy, may kaugnayan pa rin sa maling pagtuturo ni Laila sa larawan na inakala niyang si Santos ay si Superintendent Erwin Emelo, ang pinaggarap niya ng reklamong rape sa Manila RTC. Ang tumanggap ng complaint ay si Assistant City Prosecutor Aida Romero. Para kay Santos, naging negatibo ang tingin sa kanilang pamilya matapos na masangkot sa iskandalo. Dapat turuan daw ng leksyon si Laila dahil pati ang buong Philippine National Police Organization ay napasama. Tinubog nating ako na ng pahayag itong si Laila, yung tumayong complainant na nagsampa ng reklamong rape laban dito kay Superintendent Erwin Emelo. Pero bigo ang GMA News hanggang sa mga oras na ito. Sige. At itong si Senior Superintendent o si Superintendent Santos, meron bang naging payag din kaugnay nitong kanyang aksyon na ginawa? Isa lamang ang kanyang ipinuto, Jiggy. Yung maturuan ng leksyon si Laila, gayon din yung iba pang maaaring masangkot sa ganitong klase ng reklamo at kaso na maging maigi, na maging maingat, na kumalap muna raw ng karagdagang impormasyon at kaalaman ukol sa reklamo bago magtuturo dahil gaya daw niya na nananahimik lamang at pinangangalagaan ika nga yung kanilang patayuan, yung kanilang records bilang isang alagad ng batas ay bigla na lamang madadawit sa ganitong klase ng reklamo. Pinangalagaan niya raw ng so many years, nasa mahigit 20 taon ng nasa serbisyo itong si Superintendent Jaime Santos, pero ganun-ganun na lamang ay matatawid sa ganitong klase ng eskandalo. Hindi rin sabihin na natin na Jiggy, ayon na rin sa kanya, hindi rin masyado natutuwa o nakontento itong si Superintendent Jaime Santos sa pahayag at sa paraan ng paghingi ng paumanhin nitong si Laila sa panayam ng television media. Para sa kanya para bang napilitan lang daw itong si alias Laila na humingi ng paumanhin sa kanya matapos siyang maituro bilang si Colonel Erwin Emelo. Pero hindi naman daw ito galing sa puso at damdamin nitong si Laila. Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangil. Samantala, para maging patas, tig-2 issue laban kina Vice President Jojo Binay at Senador Antonio Trillanes IV ang tatalakayin sa kanilang debate sa November 27. May live report si Sandra Aguinaldo. Sandra.
Yes, Jiggy, kampante itong si Vice President Jejomar Binay sa nakaschedule na debate nila ni Senador Antonio Trillanes IV sa November 27. Sabi niya, hindi naman niya kailangan pang maghanda dahil luma na umano ang mga issue na ginagamit laban sa kanya. Nakuna ng pahayag ng media si Binay nang dumalo siya sa misa sa Makati City Hall kanina. Kahapon, ang kaarawan ni Dr. Elenita Binay ang may bahay ni Vice President, habang bukas naman ang kaarawan ni Vice President Binay. Dumalo rin ang mga anak nila na sina Senador Nancy Binay at Makati City Mayor Junjun Binay. Ayon kay Dr. Binay, ayos naman ang kanilang pamilya at lumalakas ang loob nila dahil sa nakikita nilang suporta. Pero para kay Senadora Nancy Binay, apektado ang kanilang pamilya sa mga batikos laban sa ama. Umalis naman agad si Mayor Junjun Binay matapos sa misa. Hindi naman dumating sa misa si Congresswoman Abby Binay. Jiggy, sa Senador Trillanes, handa na rin daw naman sa naturang debate. At para daw patas ay tigdalawang issue laban kina Binay at Trillanes ang tatalakayan sa debate ayon sa KBP. Ayon kay KBP President Herman Basbanyo, President ng KBP to Jiggy, ay apat ang kanilang proposition o doon sa sentro ang talakayan sa debate. Una, nararapat ba ang ginagawang hearing sa Senado kaugnay kay Binay? Pangalawa, legal ba ang PDAF at DAP? Pangatlo, kay Binay ba ang Batangas Farm? At pang-apat, overpriced ba ang Makati City Hall Building 2? Nauna nang sinabi ng kampo ni Trillanes na ayos lamang sa kanila ang ilan sa mga bagay sa debate na hindi pabor kay Trillanes basta lamang matuloy na talaga ang debate. Pumayag din ang kampo ni Trillanes sa kahilingan ng kampo ni Binay na si Vice President ang una at huling magsasalita. Di rin sila pwedeng magtanong sa isa't isa gaya ng gusto sana ng kampo ni Trillanes. Sabi naman ni Basbanyo, tuloy ang debate November 27 yan, Jiggy, ng 10 a.m. ng umaga, pero hindi raw nila masasabi pa sa ngayon ng venue dahil inaayos pa nila ito. Ngayon linggo raw, mapipirmahan na magkabilang panig ang kasunduan kaugnay naman dito sa mga alituntunin para dito sa gagawing debate sa November 27. Yan muna ang pinakahuling ulat, Jiggy. Yun nga, no, Sandra, no, tungkol dito sa alituntunin, halimbawa, papaano yung kung sa PICC, yung mismong debate at papaano yung pagpasok ng audience doon? May papayagan ba sa magkabilang kampo na pumasok o mismong mga taga KBP lang o mga miyembro ng media yung papayagan na pumasok dito? Oo, tama ka, Jiggy. Kasi kayong PICC, iyan sana yung request ng kampo ni Vice President Binay. Doon yung preferred venue nila. At sa PICC nga, as it is now, di ba, parang salang-salari naman ang nakakapasok. Pero ang sinasabi sa atin ng KBP ay mas mahigpit pa sila doon sa mismong pagdarausan ng event dahil ayaw nila nga na magmukhang parang kumbaga parang palengke, no, na maingay at magulo yung venue mismo kung saan magaganap ang debate. Pati nga yung media ay magkakaroon pa ng accreditation at makakaasa tayo, Jiggy, na talagang sasalain yung makakapasok doon mismo sa hall kung saan gagawin ang debate sa pagitan ng dalawang politiko. Jiggy? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Inimbestigahan naman ngayon ng NBI ang umano'y questionableng procurement ng DOH sa mga bakuna kontra pneumonia at iba pang pulmonary diseases. Taong 2012 nang bumili ang DOH ng PCV-10 na bakuna para sa pulmonary diseases sa kabila ng rekomendasyon ng World Health Organization at iba pang ahensya na bilhin ang mas mura pero mas epektibo na PCV-13. Kaduda-duda raw na PCV-10 pa rin ang binili ng ahensya. Mas marami raw sanang magagamot na sakit ang PCV-13. Hunyo pa inilapit na ng ilang grupong reklamo kay Pangulong Ninoy Aquino. Pinagpapaliwanag ng NBI sina Dr. Eric Tayag, Secretary on Leave Enrique Ona at iba pang empleyado ng ahensya tungkol dito. At kaugnay po ng isyong yan, makakausap po natin sa linyang telepono si Dr. Lyndon Lisuy, tagapagsalita po ng DOH. Dr. Lyndon, magandang hapon po. Opo. Itong investigasyon po ng NBI na ginagawa sa DOH, kaugnay po ng bakuna, paano po ang nagiging proseso, at least sa pagkakalam niyo po sa level po ninyo? Well,
officially, regarding the investigation or the extent investigation. Pero ang department bilang ahensya na kasama po dito ng pabuan nitong ating bansa is will cooperate naman. Adhere kami kung ano ang sa investigation at requirements nila, documents, then we will cooperate ng of health. Opo. At yung pong nabanggit na klase ng bakuna, ano po ba ang kaibahan ng PCV-10 na binili po ng DOH kumpara po dito sa PCV-13? Gigi, ipagpaumanhin mo ha. Medyo inaano kasi namin yan kung ano ba talaga yung laman ng investigation. Kung kaya hindi namin dinadwell muna, baka kasi magkaroon ng epekto sa investigation nila. Opo. Si Dr. Ona po, kumusta po ngayon? Meron na ho bang binigay din na payag, at least doon sa inyo na mga staff po niya dyan po sa DOH? Nagbigay na ho ba siya ng payag tungkol dito? Officially kasi naka-leave pa rin si Sir regarding this one, and I'm sure naman, sigurado naman ang ahensya na ina-address naman ni Secretary itong concern na ito para maayos lahat. Apo. Meron ho bang meron na ho bang nakatakda na kumbaga petsa o araw kung kailan po talaga babalik si Secretary Ona para ipaliwanag po itong issue na kanya pong kinasasangkutan sa ngayon? Well, lumabas itong balitang ito na inano ng DOJ today, pero wala pa kaming naririnig regarding kung ano yung next step as far as Secretary is concerned. Apo, bukod po dito sa mga bakuna, meron ding issue tungkol sa mga PPP projects, particular po itong paggawa ng Fabella Hospital. Ano po ang information niyo po tungkol dito? I guess isa ito sa mga hinihingan paliwanag ng Pangulo kay Secretary, and in-address siguro ni Secretary kapag siya ito. Apo. At kumusta po ang naging reaksyon ng karamihan po dyan sa DOH tungkol po dito sa kautusan ng Pangulo? Siyempre nalungkot naman kami na may ganitong klase investigasyon, pero gusto nga natin na sana maging madali din itong investigasyon nito na sa gayon makamuha na rin yung mga empleyado ng Department of Health kasi ayaw namin magpapasko na demoralize naman. Opo. Si Dr. Tayag Huba nagpaabot na rin ng kanya pong statement o pahayag tungkol po sa issue? Wala pa actually, pagkayos lang wala pa inilalabas yung official statement. At hinihintay lang namin ng coordination nila na sa gayon matignan natin kung paano natin i-ano to sa kabuuan ng Department of Health. Opo. Nung nangyari po itong investigasyon ng NBI na sinasabi po ni Secretary De Lima na nung una ay discreet, ay meron ho bang nakakaalam kahit paano sa inyo na paisa-isa dyan sa DOH? Maaari siguro sa mga office na involved or mga taong involved na nagkaroon siguro ng kaya ng NBI. Pero generally speaking, hindi ito namalayan ng ahensya. Opo. Pero karaniwan po ba itong bakuna na pinag-uusapan kapag nagsasagawa ng ganitong mass vaccination, kailangan pa ho ba ito ng bidding para maging transparent o normal na proseso po yung pinagdaanan para po mabili itong sinasabing questionable na bakuna ngayon? Ang maibabanggit ko sa GG is for the usual process na ginagawa natin. Dumadaan talaga sa bidding process. Opo. At siguro panguling salita po, ano po yung mensahe nyo din sa mga kababayan natin na yun nga po na nabalitaan itong nangyayari ngayon dyan sa DOH. Ano po ang mensahe nyo para sa mga kababayan natin? Well, may papayan natin ang mensahe na pwede natin bigay sa ating mga kababayan is rest assured na kahit na ganito may kakaibang investigation na ginagawa sa ahensya, siguro i-assure namin na ang aming mga services na binibigay po sa komunidad ay hindi po makakaroon ng epekto dito at patuloy po tayo magbibigay ng ating servisyo po.
Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita ulit kami sa inyo si Dr. Lyndon Lisuy, tagapagsalita po ng DOH. Salamat po. Maraming salamat, Sir Jiggy. Samantala, narito naman po iba pang mga balita. Pinarangalan ng United Nations Mission in Liberia ang 30 miyembro ng PNP na kasali sa mga Pilipinong peacekeeper. Una ng kinilala at ginawaran ng UN medal nitong Miyerkules si Senior Superintendent Cesar Hawthorne Binag, Deputy Police Commissioner ng UNMIL. Siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng pulisya ng UN sa Liberia. 29 na PNP peacekeepers din ang ginawaran ng UN medal sa pangunguna ni UNMIL Commissioner Greg Hines. 4 na pulis at 4 na sundalong Pilipino ang maiiwan sa Liberia para ayusin ang mga gamit nila roon. Hiniling ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan na payagan siyang sumailalim sa therapy para sa kanyang sumasakit na balikat. Kaya utos ng korte, magbigay ang kampo ni Estrada ng written motion na may kalakip na rekomendasyon ng doktor. Sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division, iginiit ng prosekusyon na gumagawa ng paraan ng kampo ni Estrada na madelay ang pagdinig sa pamamagitan ng paghain ng motion para alisin ang immunity ni Ben Hurluy sa kaso. Pinabulaan na naman ito ng kampo ng senador. Nanindigan ng ama ng pinaslang na international car racing champion na si Enzo Pastor na dapat managot sa pagpatay kay Enzo ang asawa nitong si Dalia at di umano'y kinakasama na si Sandy de Guzman. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Tomas Pastor na malakas na ebidensya ang CCTV footage na patunay na nagkita nga si de Guzman at ang itinuturong gunman na si PO2 Edgar Angel. Nauna nang sinabi ni de Guzman na set up lang ito. Basa naman ng pamilya Pastor na mapagbibigyan sila ng Makati RTC na makita ang kanilang mga apo. Nauna nang naghain ng petisyon ang mga magulang ni Dalia na nagbabawal dito. Shino Gaston, GMA News. At hindi lang po mga residente ng Tacloban ang naging ulila sa pananalasa ng Bagyong Yolanda dahil may mga alagang hayop na kung saan yung kanilang mga amo ay nasawi rin. Kaya isang grupo ng mga veterinaryo ang nag-volunteer para ito po'y mabigyan ng solusyon para hindi kumalat ang rabies, partikular na po dito sa Tacloban. Narito po aking report. Silang team ng mga veterinaryo mula sa Philippine Animal Hospital Association. Nagtungo sila sa Tacloban upang alamin at kontrolin ang sitwasyon at populasyon ng mga hayop sa lungsod. Marami raw kasing mga alagang hayop ang namatayan ng kanilang mga amo. Matapos ang Bagyong Yolanda, tumaas ang bilang ng mga stray cats at dogs sa lungsod. Bukod pa sa pagkakasakit ng livestock doon. Kaya katuwang iba pang international NGOs, nagsagawa sila ng pagkapon sa mga asong gala. After the Hayan, so maraming nawalan ng owners. Yung mga dogs nagkalat. With the help of HSI, conduct the spay and neuter para hindi na dumami at makontrol din yung population ng unwanted animals. Ang mga hayop displaced, expose sila talaga sa mga sakit, ganyan. Kaya yung mga funds na yon, naka-channel yon para sa welfare ng mga dogs and cats. Umaasa sila na sa pamamagitan ng programang ito, mapoprotekta ng mga bata sa mga tent city at iba pang lugar. With the spay and neuter project, dapat mababawasan yung population na animals, mababawasan din yung incidence ng dog bites, and din yung spread ng rabies. At upang masiguro ring nasa maayos na kalusugan ang mga gamit sa pagsasaka at kabuhayan ng mga residente, nagbigay rin sila ng bakuna at ginamot ang mga sugatang alaga nilang hayop. Sa pagbili ng panregalo, huwag na magpaabot sa Christmas rush. Hassle ang dami ng tao nagsisiksikan sa mga malls at pamilihan, kaya naman ilang mga Christmas bazaars ang aming natagpuan at ngayon palang sari-saring good finds na ang pwede niyong pagpilian. Pero bago sumabak sa pamimili, payo ng mga eksperto maglista muna ng mga bibilhin at sapat na pera lang ang dalhin. Hindi kayo ma-tempt sa pagbili nyo sa mga bazaar ng mga sobrang item, dapat magdala lang ng tamang amount ng money. Yan. Para sakto lang sa mga checklist ang mga dapat mong bilhin. Sa unang bazaar na aming pinuntahan sa Ortigas, Pasig, matitempt ka namang mapashopping sa mga sangkatutak na items. You could still haggle around, okay? Pwede kang tumawad, kumbaga. At pagpasok, nariyan ang mga panindang perfect pang regalo. Sa
Sa mga kikay, may mga shoes na mabibili for as low as 300 pesos. Ganon din ang mga damit na pambabae. Meron din t-shirt sa mga lalaki for 350 pesos at rubber shoes na mabibili sa halagang 500 pesos. May panregalo din dito for the kids na ang mga presyo naglalaro from 20 to 400 pesos. Ang next all-out sale nila ay sa December 12, 13 at 14 sa isang mall naman sa Makati. Really affordable yung prices and maraming products. Ang next stop natin, isang mall naman sa Quezon Avenue, Quezon City. Give love on Christmas Day sa inyong loved ones. Papaskuhin sila with personal touch gaya ng personalized towels na 45 to 55 pesos lang kada isa. May mga girly accessories din na 30 pesos at usong paracord accessories for men for just 80 pesos. Isa ring usong mug ngayon ang mason jars na mabibili rito mula 130 to 150 pesos. At ang mga anahaw bags na ito, gawang kamay daw at mula pa mismo sa Sorsogon na mabibili mula 100 to 800 pesos. Kung 100% Pinoy made naman ang inyong gustong iregalo sa bazaar na ito sa Makati, dumiretso. Nais namin iparating sa proyektong ito na ang mga produktong Pilipino ay tunay na may yabang. Gaya ng mga baby pillows, toys and clothes na ito na naglalaro ang presyo from 250 to 1,000 pesos. Ang mga long sleeves naman na ito akalaing imported pero sa design at quality ay truly Pinoy made. 990 pesos ang benta nila rito. Kung one-of-a-kind bags naman ang bet ninyong panregalo, meron sila rito. Mula sa presyong 350 to 1,500 pesos, sulit na. Mas merong na ang pamimili ng regalo ko ang mga pagbibilhan ninyo gaya ng mga bazaars na ito na maraming pagpipilian at sa presyo panalong-panalo. Ipinakita naman ng Department of Public Works and Highways Region 6 sa mga miyembro ng media ang Iloilo Convention Center. Unang ipinakita ni DPWH Regional Director Edelberto Tayaw ang finishing na ginagawa ng contractor mula Australia sa sahig ng main hall ng gusali. Ayon kay Tayaw, halos tapos na ang Phase 1 ng pagpapatayo ng Iloilo Convention Center. Mag-uumpisa na sana ang bidding para sa Phase 2 nito pero hindi nakapasa ang sumali sa bidding. Kaya imbis na Marso sa susunod na taon, sa Mayo na target matapos ang Iloilo Convention Center. Nakatakdang imbestiga ng Senado ang umano'y overpriced sa pagpapatayo ng gusali. Sinampa ng iba't ibang reklamo kabilang na ang plunder sina Senate President Franklin Drilon, DPWH Secretary Rogelio Singson, Tourism Secretary Ramon Jimenez dahil dito. Nauna nang itinanggi ng dalawang kalihim ang paratang. Si Senate President Drilon naman handang dumalo sa pagdinig dahil wala raw siyang itinatago. Samantala, magandang balita naman para sa mga motorista. Muling magpapatupad ng oil price rollback ang mga kumpanya ng langis mamayang hating gabi. Narito report ni Julio Segovia. Mamayang hating gabi, may bawas presyo ulit ang mga produktong petrolyo. Piso sa gasolina, 35 centavos sa diesel at 15 centavos naman sa kerosene. Right now, nasa mababa tayo, probably still going down. When it hit rock's bottom, then it will start to move up again. Kaya hindi pa rin kumbinsido ang grupong akto na dapat nang ibaba ang pasahe sa jeep. Hindi lang naman daw krudo ang batayan dito. Samantala, desidido na ang grupong bayan muna na ireklamo sa Ombudsman ng Energy Regulatory Commission. Kaugnay ito sa hindi pa rin isinasa publikong resulta ng investigasyon sa all-time high power rate hike noong November 2013 na dulot ng Malampaya shutdown. Isang taon na ang nakalipas pero hanggang ngayon wala pa rin ni isang energy player ang nakakastigo. Burado naman nasa opsyon ng DOE ang pag-upa o pagbili ng modular gensets para tugunan ang napipintong krisis sa kuryente sa tag-init. Nakatuon na lang daw ang atensyon nila sa pagpapalakas ng Interruptible Load Program o ILP at pagsiguro na papasok ang mga bagong planta sa takda nitong petsa. Hinihikayat pa rin ng ahensya ang publiko na ugaling magtipid sa konsumo. Julio Segovia, GMA News. Samantala, narito naman po iba pang mga balita. Pisikal na palakasan ng American football ang magkatunggaling koponan. Pipigilan ng isa't isang maitawid ang bola sa end zone sa pamamagitan ng mga tackle na masakit sa katawan. At dito sa Ascom Field sa Taguig noong linggo, mga babae ang nagtagisan ng lakas. Ayon sa mga organizers, ito raw ang unang pagkakataon na naglaro ng organized American football ang mga babae dito sa Pilipinas at ang kanilang katunggali, ang Gridiron Divas na nagmula pa sa Guam. Sa sobrang intense ng kompetisyon, isa sa ating manlalaro ang nagkaroon ng minor injury. Natalo ang Philippine Lady Punisher sa score na 58-6.
Pero malayo na raw ang narating ng ating koponan kahit mahigit isang taon pa lang na itatag. Karamihan sa ating mga manlalaro nagsimula sa flag football. Katulad ni Faith Bello na isa ring preschool teacher. I didn't expect that we'd score because the Guam team has been playing for like so many years now, and we've been like playing for a year pa lang. So I think we're doing good. It's a rough start for them. They've showed real, heart and will. I'm going to tell you that stands out. Nasa proseso raw ang American Football Federation of the Philippines na mangalap ng suporta sa koponan, lalo't plano nilang katawanin ang Pilipinas sa mga international competition. The Lady Punishers, they have like future games like against Japan, as I said before, and other Asian teams. Bam Alegre, GMA News. Samantala, nasa Quezon City General Hospital na sanggol na natagpuan sa Tandang Sora Market kanina madaling araw. Nakita raw ng isang cherry amorin ang baby sa lalagyan ng patapong prutas sa palengke. Nakabit pa ang umbilical cord ng baby at may bahid pa ng dugo sa kanyang katawan. Kaninang umaga ay dinala ang sanggol sa barangay hall ng barangay Bahay Toro. Pinangalanan siyang Angelo November. Angelo dahil isa raw siyang anghel at November dahil itong buwan ng kanyang kapanganakan. Nakatakdang mapuntang sanggol sa Social Service Development Department ng Quezon City. Inaalam pa kung sino ang tunay na magulang ng sanggol. Sinampahan na ng kasong qualified rape ng NBI ang sinibak na opisyal ng Southern Police District na si Erwin Emelo. 5 saksi sa ang nagsabing totoo raw ang nangyaring pang-abuso ni Emelo, isang 29 anyos na modelo. Sinibak si Emelo bilang hepe ng Special Operations Unit ng SPD dahil sa insidente. Qualified rape ang sinampang kaso dahil ginamit umano ni Emelo ang kanyang kapangyarihan para maisagawang krimen. Oktubre ng sagipin umano ng mga pulis ang grupo ng mga babae na kinabibilangan ng biktima mula sa isang nightclub sa Pasay. Inimbitahan umano ng suspect ang biktima kasamang isa pang babae sa kanyang quarters sa loob ng Special Operations Unit. Dito na raw ginawa ang pangahalay sa biktima. Naibalik na sa kanyang mga magulang ang batang nag-viral ang larawan matapos siyang bugbugin ng mga kapwa niya bata malapit sa isang fast food sa Maynila. Naging viral ang larawan ng binugbog na bata na ang kwento pa noon ay namatay raw ang kanyang mga magulang sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Nitong November 4, isang pulis malate ang tumulong sa bata at dinala siya sa DSWD Manila. Dito na lamang hindi pala totoong namatay ang kanyang mga magulang, kwento ng kanyang ina. Isang buwan na walang anak dahil nagtampo sa kanya. Pinagbawala kasi niya ang bata na maglaro ng computer games sa mga internet shop. Payo naman ng DSWD, imbes na i-post sa social media ang kwento ng mga batang kailangan ng tulong, mas mainam na dalhin na lang sila sa mga kinaukulan para matulungan. Nakabalik na sa Veterans Memorial Medical Center si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo matapos payagan sa Digabayan na dumalo sa libing ng kanyang apo na si Jorge Alonso Arroyo Bernas. Ayon sa ilang malalapit sa mga Arroyo ay inalayan ng espesyal na misa ng mga nagmamahal sa kanya ang namayapang apo ng kongresista. Eksaktong alas 3 ng hapon lumabas ang convoy ng dating Pangulo sa McKinley Road mula sa bahay ng kanyang anak na si Luli Arroyo Bernas sa North Forbes Park. Walang nagbigay impormasyon kung saan inilagak ang labi ng apo ni Congresswoman Arroyo. Nauna nang humingi ng privacy ang pamilya. Pumanaw ang isang taong gulang na si Jorge dahil sa congenital heart disease. Ito na ang huling araw na papayagan lumabas ang kongresista sa VMMC para sa kanyang apo. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mas malamig na umaga naman ang mararanasan sa Luzon sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, epekto ito ng muling paglakas ng hanging amihan sa Ilaga at gitnang Luzon. Bukas may hinalang kung magkakaroon man ng ulan sa Luzon. Sa kabuuan, mas maayos na panahon ang inaasahan. Sa Metro Manila, mababa lang ang tsansang umulan. Mainang ulan din ang inaasahan sa Visayas bukas. At sa Mindanao, magiging madalas na maulap at mataas ang tsansang umulan, lalo na sa riyon ng Soc-Sargent, ARMM at Zamboanga Peninsula. Posible rin ang mga thunderstorm sa hapon at gabi. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.
Tacloban Mayor Alfred Romualdez ang itinuturo ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson na dapat sisihin sa mabagal na rehabilitasyon ng Tacloban City. Dismayado si Lacson sa umano'y negatibong reaksyon ni Romualdez sa tulong mula sa gobyerno para sa rehabilitasyon ng lungsod matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda. Ayon kay Lacson, humingi si Romualdez ng Internal Revenue Allotment na pang-3 buwan pero pang-6 na buwan pangaraw ang inirelease na budget. Pero ang 6 na bilyong pisong IRA, tinanggihan daw ni Romualdez. Ayon kay Lacson, hindi na ma-maximize ang bumubuhos na tulong para sa Tacloban kumpara sa ibang lugar na mas kakaunti ang nakukuhang tulong. Yung iba nga 5 million, 3 million, and Tacloban got the biggest amount. So when I heard that while he was being interviewed by media, saying that Tacloban has not received a single centavo, I cannot help but, why is that? So why is he saying that? Pagkapos pong sinusubukan ng GMA News na kunin ang payag ni Mayor Romualdez kaugnay nito, pero nasa meeting pa rin daw pong alkalde ayon sa kanyang tanggapan. Pero nauna na niyang sinabi na wala pa raw silang nakukuhang pondo para sa pabahay ng mga nasalanta. Sa 14,000 bahay na kailangang itayo sa Tacloban, mahigit 200 pa lang daw ang naitatayo nila. Kaya dandan pang pamilya ang nakatira sa tent. Huli raw nakatanggap ng tulong sina Romualdez mula sa gobyerno, 5 buwan na ang nakakaraan. At dahil naman sa maling pagtuturo ng modelo si Laila sa litrato ni Makati Deputy Chief of Police for Administration Superintendent Jaime Santos na siya umanong gumahasa sa kanya, sinampahan siya ng reklamong slander ng naturang opisyal. Para sa karagdag detalye, may live report sa Emil Samangil. Emil. Magandang hapon, Jiggy. Sinampahan sa Manila Prosecutor's Office ni Makati Deputy Chief of Police for Administration Superintendent Jaime Santos ng kaso paglabag sa Article 358 ng Revised Penal Code. Ito yung slander. At paglabag sa Article 362 ng Revised Penal Code pa rin, ito naman yung libelous remarks. Ang modelong si Laila. Ito, Jiggy, may kaugnayan pa rin sa maling pagtuturo ni Laila sa larawan na inakala niyang si Santos ay si Superintendent Erwin Emelo, ang pinaggarap niya ng reklamong rape sa Manila RTC. Ang tumanggap ng complaint ay si Assistant City Prosecutor Aida Romero. Para kay Santos, naging negatibo ang tingin sa kanilang pamilya matapos na masangkot sa iskandalo. Dapat turuan daw ng leksyon si Laila dahil pati ang buong Philippine National Police Organization ay napasama. Tinubog nating ako na ng pahayag itong si Laila, yung tumayong complainant na nagsampa ng reklamong rape laban dito kay Superintendent Erwin Emelo. Pero bigo ang GMA News hanggang sa mga oras na ito. Sige. At itong si Senior Superintendent o si Superintendent Santos, meron bang naging payag din kaugnay nitong kanyang aksyon na ginawa? Isa lamang ang kanyang ipinuto, Jiggy. Yung maturuan ng leksyon si Laila, gayon din yung iba pang maaaring masangkot sa ganitong klase ng reklamo at kaso na maging maigi, na maging maingat, na kumalap muna raw ng karagdagang impormasyon at kaalaman ukol sa reklamo bago magtuturo dahil gaya daw niya na nananahimik lamang at pinangangalagaan ika nga yung kanilang patayuan, yung kanilang records bilang isang alagad ng batas ay bigla na lamang madadawit sa ganitong klase ng reklamo. Pinangalagaan niya raw ng so many years, nasa mahigit 20 taon ng serbisyo itong si Superintendent Jaime Santos, pero ganun-ganun na lamang ay madadawit sa ganitong klase ng eskandalo. Hindi rin sabihin na natin na Jiggy, ayon na rin sa kanya, hindi rin masyado natutuwa o nakontento itong si Superintendent Jaime Santos sa pahayag at sa paraan ng paghingi ng paumanhin nitong si Laila sa panayam ng television media. Para sa kanya, para bang napilitan lang daw itong si alias Laila na humingi ng paumanhin sa kanya matapos siyang maituro bilang si Colonel Erwin Emelo. Pero hindi naman daw ito galing sa puso at damdamin nitong si Laila. Sige. Maraming salamat, Emil Sumangil. Samantala, para maging patas, tig-2 issue laban kina Vice President Jejomar Binay at Senador Antonio Trillanes IV ang tatalakayin sa kanilang debate sa November 27. May live report si Sandra Aguinaldo. Sandra.
Yes, Jiggy, kampante itong si Vice President Jejomar Binay sa nakaschedule na debate nila ni Senador Antonio Trillanes IV sa November 27. Sabi niya, hindi naman niya kailangan pang maghanda dahil luma na umano ang mga issue na ginagamit laban sa kanya. Nakuna ng pahayag ng media si Binay nang dumalo siya sa misa sa Makati City Hall kanina. Kahapon, ang kaarawan ni Dr. Elenita Binay ang may bahay ni Vice President, habang bukas naman ang kaarawan ni Vice President Binay. Dumalo rin ang mga anak nila na sina Senador Nancy Binay at Makati City Mayor Junjun Binay. Ayon kay Dr. Binay, ayos naman ang kanilang pamilya at lumalakas ang loob nila dahil sa nakikita nilang suporta. Pero para kay Senadora Nancy Binay, apektado ang kanilang pamilya sa mga batikos laban sa ama. Umalis naman agad si Mayor Junjun Binay matapos sa misa. Hindi naman dumating sa misa si Congresswoman Abby Binay. Jiki, sa Senador Trillanes, handa na rin daw naman sa naturang debate. At para daw patas ay tigdalawang issue laban kina Binay at Trillanes ang tatalakayan sa debate ayon sa KBP. Ayon kay KBP President Herman Basbanyo, President ng KBP ito, Jiki, ay apat ang kanilang proposition o doon sa sentro ang talakayan sa debate. Una, nararapat ba ang ginagawang hearing sa Senado kaugnay kay Binay? Pangalawa, legal ba ang PDAF at DAP? Pangatlo, kay Binay ba ang Batangas Farm? At pang-apat, overpriced ba ang Makati City Hall Building 2? Nauna nang sinabi ng kampo ni Trillanes na ayos lamang sa kanila ang ilan sa mga bagay sa debate na hindi pabor kay Trillanes basta lamang matuloy na talaga ang debate. Pumayag din ang kampo ni Trillanes sa kahilingan ng kampo ni Binay na si Vice President ang una at huling magsasalita. Di rin sila pwedeng magtanong sa isa't isa gaya ng gusto sana ng kampo ni Trillanes. Sabi naman ni Basbanyo, tuloy ang debate November 27 yan, Jiggy, ng 10 a.m. ng umaga. Pero hindi raw nila masasabi pa sa ngayon ng venue dahil inaayos pa nila ito. Ngayon linggo raw, mapipirmahan na magkabilang panig ang kasunduan kaugnay naman dito sa mga alituntunin para dito sa gagawing debate sa November 27. Yan muna ang pinakahuling ulat, Jiggy. Yun nga, no, Sandra, no, tungkol dito sa alituntunin, halimbawa, paano yung kung sa PICC, yung mismong debate at paano yung pagpasok ng audience doon? May papayagan ba sa magkabilang kampo na pumasok o mismong mga taga KBP lang o mga membro ng media yung papayagan na pumasok dito? Oo, tama ka, Jiggy. Kasi kayong PICC, iyan sana yung request ng kampo ni Vice President Binay. Doon yung preferred venue nila. At sa PICC nga, as it is now, di ba, parang salang-salari naman ang nakakapasok. Pero ang sinasabi sa atin ng KBP ay mas mahigpit pa sila doon sa mismong pagdarausan ng event dahil ayaw nila nga na magmukhang parang kumbaga parang palengke, no, na maingay at magulo yung venue mismo kung saan magaganap ang debate. Pati nga yung media ay magkakaroon pa ng accreditation at makakaasa tayo, Jiggy, na talagang sasalain yung makakapasok doon mismo sa hall kung saan gagawin ang debate sa pagitan ng dalawang politiko. Jiggy? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Inimbestigahan naman ngayon ng NBI ang umano'y questionableng procurement ng DOH sa mga bakuna kontra pneumonia at iba pang pulmonary diseases. Taong 2012 nang bumili ang DOH ng PCV-10 na bakuna para sa pulmonary diseases sa kabila ng rekomendasyon ng World Health Organization at iba pang ahensya na bilhin ang mas mura pero mas epektibo na PCV-13. Kaduda-duda raw na PCV-10 pa rin ang binili ng ahensya. Mas marami raw sanang magagamot na sakit ang PCV-13. Hunyo pa inilapit na ng ilang grupong reklamo kay Pangulong Ninoy Aquino. Pinagpapaliwanag ng NBI na Dr. Eric Tayag, Secretary on Leave Enrique Ona at iba pang empleyado ng ahensya tungkol dito. At kaugnay po ng isyong yan, makakausap po natin sa linyang telepono si Dr. Lyndon Lisuy, tagapagsalita po ng DOH. Dr. Lyndon, magandang hapon po. Apo, itong investigasyon po ng NBI na ginagawa sa DOH, kaugnay po ng bakuna, paano po ang nagiging proseso, at least sa pagkakalam niyo po sa level po ninyo? Well,
Officially, regarding the investigation or the extent of investigation, pero ang department bilang ahensya na kasama po din ng pabuan nitong ating bansa is will cooperate naman. Mag-adhere kami kung ano ang sa investigation at requirements nila, documents, then we will cooperate ng of health. Opo. At yung pong nabanggit na klase ng bakuna, ano po ba ang kaibahan ng PCV-10 na binili po ng DOH kumpara po dito sa PCV-13? Gigi, ipagpaumanhin mo ha. Medyo inaano kasi namin yan kung ano ba talaga yung laman ng investigation. Kung kaya hindi namin dinadwell muna, baka kasi magkaroon ng epekto sa investigation nila. Opo. Si Dr. Ona po, kumusta po ngayon? Meron na ho bang binigay din na payag, at least doon sa inyo na mga staff po niya, dyan po sa DOH? Nagbigay na ho ba siya ng payag tungkol dito? Officially kasi naka-leave pa rin si Sir regarding this one, and I'm sure naman, sigurado naman ang ahensya na ina-address naman ni Secretary itong concern na ito para maayos lahat. Apo. Meron ho bang meron na ho bang nakatakda na kumbaga petsa o araw kung kailan po talaga babalik si Secretary Ona para ipaliwanag po itong issue na kanya pong kinasasangkutan sa ngayon? Well, lumabas itong balitang ito na inano ng DOJ today, pero wala pa kaming naririnig regarding kung ano yung next step as far as Secretary is concerned. Apo, bukod po dito sa mga bakuna, meron ding issue tungkol sa mga PPP projects, particular po itong paggawa ng Fabella Hospital. Ano po ang information niyo po tungkol dito? I guess ito sa mga hinihingan paliwanag ng Pangulo kay Secretary, and in-address dulo ni Secretary kapag ito. Apo, at kumusta po ang naging reaksyon ng karamihan po dyan sa DOH tungkol po dito sa kautusan ng Pangulo? Siyempre nalungkot naman kami na may ganitong klase investigasyon, pero gusto nga natin na sana maging madali din itong investigasyon nito na sa gayon makamuha na rin yung mga empleyado ng Department of Health kasi ayaw namin magpapasko na demoralize ng. Apo. Si Dr. Tayag Huba nagpaabot na rin ng kanya pong statement o pahayag tungkol po sa issue? Wala pa siya. Actually, parehas lang wala pa inilalabas sa official statement. At hinihintay lang namin ng coordination nila na sa gayon matignan natin kung paano natin i-alat to sa kabuuan ng Department of Health. Apo. Nung nangyari po itong investigasyon ng NBI na sinasabi po ni Secretary De Lima na nung una ay discreet, ay meron ho bang nakakaalam kahit paano sa inyo na paisa-isa dyan sa DOH? Maaari siguro sa mga office na involved or mga taong involved nagkaroon siguro ng kaya ng NBI, pero generally speaking, hindi ito na malaya ng ahensya. Apo. Pero karaniwan po ba itong bakuna na pinag-uusapan kapag nagsasagawa ng ganitong mass vaccination, kailangan pa ho ba ito ng bidding para maging transparent o normal na proseso po yung pinagdaanan para po mabili itong sinasabing questionable na bakuna ngayon? Ang maibabanggit ko sa GG is for the usual process na nagawa natin. Dumadaan talaga sa bidding process. Apo. At siguro panguling salita po, ano po yung mensahe nyo din sa mga kababayan natin na yun nga po na nabalitaan itong nangyayari ngayon dyan sa DOH. Ano po ang mensahe nyo para sa mga kababayan natin? Well, may papayan natin ang mensahe na pwede natin ibigay sa ating mga kababayan is rest assured na kahit na ganito may kakaibang investigation na ginagawa sa ahensya, siguro i-assure namin na ang aming mga services na binibigay po sa komunidad ay hindi po magkakaroon ng epekto dito at patuloy po tayo magbibigay ng ating servisyo po.
Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita ulit kami sa inyo si Dr. Lyndon Lisuy, tagapagsalita po ng DOH. Salamat po. Maraming salamat, Sir Jiggy. Samantala, narito naman po iba pa mga balita. Pinarangalan ng United Nations Mission in Liberia ang 30 miyembro ng PNP na kasali sa mga Pilipinong peacekeeper. Una nang kinilala at ginawaran ng UN Medal nitong Miyerkules si Senior Superintendent Cesar Hawthorne Binag, Deputy Police Commissioner ng UNMIL. Siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng pulisya ng UN sa Liberia. 29 na PNP peacekeepers din ang ginawaran ng UN Medal sa pangunguna ni UNMIL Commissioner Greg Hines. 4 na pulis at 4 na sundalong Pilipino ang maiiwan sa Liberia para ayusin ang mga gamit nila roon. Hiniling ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan na payagan siyang sumailalim sa therapy para sa kanyang sumasakit na balikat. Kaya utos ng korte, magbigay ang kampo ni Estrada ng written motion na may kalakip na rekomendasyon ng doktor. Sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division, iginiit ng prosekusyon na gumagawa ng paraan ng kampo ni Estrada na madelay ang pagdinig sa pamamagitan ng paghain ng motion para alisin ang immunity ni Ben Hurluy sa kaso. Pinabulaan na naman ito ng kampo ng senador. Nanindigan ng ama ng pinaslang na international car racing champion na si Enzo Pastor na dapat managot sa pagpatay kay Enzo ang asawa nitong si Dalia at di umano'y kinakasama na si Sandy de Guzman. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Tomas Pastor na malakas na ebidensya ang CCTV footage na patunay na nagkita nga si de Guzman at ang itinuturong gunman na si PO2 Edgar Angel. Nauna nang sinabi ni de Guzman na set up lang ito. Umasa naman ang pamilya Pastor na mapagbibigyan sila ng Makati RTC na makita ang kanilang mga apo. Nauna nang naghain ng petisyon ang mga magulang ni Dalia na nagbabawal dito. Shino Gaston, GMA News. At hindi lang po mga residente ng Tacloban ang naging ulila sa pananalasa ng Bagyong Yolanda dahil may mga alagang hayop na kung saan yung kanilang mga amo ay nasawi rin. Kaya isang grupo ng mga veterinaryo ang nag-volunteer para ito po'y mabigyan ng solusyon para hindi kumalat ang rabies, partikular na po dito sa Tacloban. Narito po aking report. Silang team ng mga veterinaryo mula sa Philippine Animal Hospital Association. Nagtungo sila sa Tacloban upang alamin at kontrolin ang sitwasyon at populasyon ng mga hayop sa lungsod. Marami raw kasing mga alagang hayop ang namatayan ng kanilang mga amo. Matapos ang Bagyong Yolanda, tumaas ang bilang ng mga stray cats at dogs sa lungsod. Bukod pa sa pagkakasakit ng livestock doon. Kaya katuwang iba pang international NGOs, nagsagawa sila ng pagkapon sa mga asong gala. After the Hayan, so maraming nawalan ng owners. Yung mga dogs nagkalat. With the help of HSI, conduct the spay and neuter para hindi na dumami at makontrol din yung population ng unwanted animals. Ang mga hayop displaced, expose sila talaga sa mga sakit, ganyan. Kaya yung mga funds na yon, naka-channel yon para sa welfare ng mga dogs and cats. Umaasa sila na sa pamamagitan ng programang ito, mapoprotekta ng mga bata sa mga tent city at iba pang lugar. With the spay and neuter project, sabi mababawasan yung population na animals, mababawasan din yung incidence ng dog bites, and din yung spread ng rabies. At upang masiguro ring nasa maayos na kalusugan ang mga gamit sa pagsasaka at kabuhayan ng mga residente, nagbigay rin sila ng bakuna at ginamot ang mga sugatang alaga nilang hayop. Sa pagbili ng panregalo, huwag nang magpaabot sa Christmas rush. Hassle ang dami ng tao nagsisiksikan sa mga malls at pamilihan, kaya naman ilang mga Christmas bazaar sa aming natagpuan at ngayon palang sari-saring good finds na ang pwede niyong pagpilian.